No, wala. Po ako, O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat-dapat lang na hatulan niyo ako. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang. Kung kaya't ipagkaloob niyo sa aking kaloob-loob ng ang karunungan. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapasa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako, at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu at tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo. Patawarin niyo ako sa kasalanan kong pagpatay, O Diyos na aking tagapagligtas, at sisigaw ako sa kagalakan dahil sa inyong pagliligtas. Panginoon, buksan niyo po ang aking labi nang ang mga ito'y magpuri sa inyo. Hindi naman mga handog ang nais nyo. Mag-alay man ako ng mga sinunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Dahil sa kagustuhan nyo, pagpalain nyo ang Jerusalem. Muli nyong itayo ang mga pader nito. Nang sa gayon, malugod kayo sa mga nararapat na handog, pati sa mga handog na sinusunog ng buo. At maghahandog din sila ng mga baka sa inyong altar. Hallelujah! Thank you, Lord. We bless your name. Hallelujah. Sumabay lang tayo sa awit. Spirit within me, creating spirit within me. Cast me not away from thy presence, so Lord. Take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Spirit within me. And renew a right spirit within me. Be not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Pour unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Restore unto the joy of salvation, and renew a right spirit within me. Renew a right spirit. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa umagang ito. Samahan po ko sa panalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan, nagpapagaling sa mga nanghihina. Salamat din, Panginoon, na patuloy niyo kami basbasan yung banal na Espiritu sa mga kapatid namin, sa Zoom, kahit sa mga naabot sa salita mo ito, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, nilalapit namin ang bawat pamilya. Tulungan mo sila, Panginoon, kung anumang kalagayan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kanlungan nila. Walang iba sa tawagin kundi ikaw. Ikaw lang din ang nakakatulong sa lahat. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Una-una, tataas. Lalapit ko sa inyo yung mga anak ko, mga kapatid ko, bayaw at pamangkin. Tulungan mo sila, Panginoon, lalo na doon sa Samar, na maunawaan nila ang sinasabi ko sa akin pagkikilos, sa akin pagsalita para sa kanila. Makilala ka nga, Panginoon, nila, Panginoon, na hindi mawala ang salita na binigay ko sa kanila. Kaya purihin ka, Ama, maraming salamat din sa mga malapit na rin ang pasukan sa mga kabataan. Salamat, Panginoon. Patuloy mo gampanan ang mga kailangan nila, pinansyal. Salamat din sa mga tatay, mga nanay, Panginoon, tungkulin nila mga bagay na ito.
Nagpasalamat din ako sa akin ng kakarapin. Dalawa pa itong aking inaano, Panginoon, sa inyo. Salamat sa tulong mo, salamat sa biyaya mo, salamat sa aking, pagbibigay sa kanila ng maayos na pamumuhay, Panginoon. Hindi man sila nagkulang, kundi pinakita ko ang iyong pagmamahal na nanggagaling sa inyo. Kaya purihin ka, Panginoon. Salamat. Panalangin din namin itong iglesia na ito, ah, Panginoon, na kailanman hindi ito nagkulang. Kakunti man kami, hindi ka man nakatingin sa marami. Kung tinitingnan mo ang bawat isa na tapat sa inyo. Pagpalain mo ang pastora na gampanan niya ang kanyang tungkulin, na dublihin mo ang kanyang kalakasan, Panginoon. Pagpalain mo rin ang mga nagsamba rito, Panginoon. Hindi lang dito, sa mga lahat ng mga nagsasamba sa inyo sa oras na ito. Dublihin mo kanilang kalakasan upang hindi sila manghina, Panginoon. Pagpalain mo sila, Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Binabalik namin ang papuri, pagsambat sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Basahin natin ang gawa. Ayan. Patuloy lang natin ng konti ang gawa. Alam niyo po, katulad ng napag-usapan natin noong nakaraan, si Jesus ay siya yung resurrected Christ, no? Yung Messiah, resurrected Savior na yan ng Acts. At pinakita niya paano pagkilos at magiging ah, tsura, no, ng kanyang iglesia. Katulad na sabi niya sa Matthew 18, sabi niya, Pedro, sabi niya, ikaw ay bato, pero sa batong ito, ako, si Jesus, ay itatayo ko ang aking iglesia. No? Kaya, nakita naman natin yung series of happenings or events sa Bible, no? And there was a time na uh, talagang pinangako ng Panginoon, yung banal na Espiritu. So bago tayo magpasalamat, magpuri, basahin lang natin ang gawa sa Gawa 2. Gawa 2. Kasi yung nakaraan ay gawa 1 eh. So, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay ng kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napusmos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Praise the Lord. Amen. Puri ng salita ng Diyos. So ngayon ay magpupuri tayo sa Panginoon o magsishare o magbabahagi ng ating mga kakayanan. Pasalamat, papuri, meditation, mga natutunan, mga nasaksihan, no, ng mga himala ng pagkilos ng ating Diyos na buhay. Meron po ba? I will give you 2 minutes. So, sa akin pong meditation ay gusto ko lang ulit, mineditate ko lang ulit yun, ano? Although nandun na ako sa first dyan ng aking babasahin, ay yung First Timothy 4:8, yung bodily discipline is of great value, but godliness is useful and beneficial in this life and in the life to come. So kung tayo nagdidisiplina sa ating katawan, mas mahalaga yung pagdidisiplina sa ating kaluluwa at espiritu. Yun yung godliness kung tawagin. Sana. Pero sabi nga ng panalangin ni San Juan, no? Ay hindi lang talaga
Holistic talaga yon. Ano sabi? I pray that you may prosper, no? That you might be in good health and just as your soul prospers also. So, ah tatlo yun eh. Yung abundance, financially, yun, prosper. Material at saka yung financial. Lahat yun ang bagay sa buhay natin, yung prosperity. Tapos yung pangalawa ay good health. Ayan. Physical, good health. At yung panalangin niya, pangatlo ay sa, ano yun, ano, sa 3 John, verse 2, kung na nagkakamali, ay yung soul. Yan. So, praise the Lord din ng ating mga meditation. Natuwa lang ako din dahil doon sa 65th birthday ng ating kabarkada at kaibigan kaopisina ay yan ang nai-share ko. Flinas siya ni Lord yung sa akin, yung sa prayer. Kasi ako na naman, binibiro ko yung MC. Sabi niya, ma, pwede kayo mag-pray. Sabi ko, binigla mo naman ako, hindi ako prepared. Ayoko, doon na lang ako sa closing kasi lagi na lang ako sa opening. Biniro ko siya. Hindi po kasi kayo daw sa opening. O sige, ako sa opening. Tapos ang nag-iisip ako, kasi ganoon din ang nag-pray din ako doon sa aming salamat na buhay para sa kanya din. Ano namin yun, yung pag-honor ng opisina para sa kanya. Ito naman, personal niyang birthday party. So, yun ang nilagay sa akin ni Lord yun, sa 1 John 3, na, ito nga pala yung panalangin ni John, no? Maganda yan, sa katlong Juan, chapter 1, verse 2. Sabi dito, verse 1, tama, verse 2. Sabi niya, dinadalangin ko na maging malusog ka, pero sa Tagalog, iba eh. At sana'y nasa mabuting kalagayan, yun yun. Tulad ng buhay mong espiritual, na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. So, hindi masyadong maganda sa Tagalog. Pero doon sa English, pagka in English mo yun, ay, eto, tingnan natin sa Amplified. Mas maganda siguro. Beloved, I pray that in every way, you may succeed. Di ba? And prosper and be in good health physically. Just, I know your soul prospers spiritually. Yeah. Kompleto, di ba? Praise the Lord. Materially, physically, and spiritually. Wow! Praise the Lord. Ang ganda ng panalangin na yan. Na yan ang, kung desire yan ni Beloved dyan sa atin, o sa mga kapatiran doon sa sinulatan niya, desire din yan ni Lord sa atin. Amen ba? So, materially, physically, and spiritually. Praise the Lord. Yan ang gusto ko i-share sa inyo. Meron bang gusto pang mag-share? Any song, thanksgiving, meditation, yun, devotion share. Pwede yung ginawa ko kanina. Ikaw, be? Memory verse? Ba't Sunday pa lang, nag-prepare na kayo para sa susunod na Sunday. Alam niyo na yung dadalhin niyo dito. Di ba sabi, thou shalt not come to the Lord empty-handed. Huwag kayong dudulog sa harapan ng Diyos na walang dala-dala. Amen. O sige. Dahil nag-amen si Brad Noy, siya lang muna kasi siya naman laging may dala. Praise the Lord. Kaya sa kanya tuloy napupunta sa kanya yung first blessing. Pero yung last blessing, hindi niya natasalo. Joke yun. Pero yung blessing siyempre sa mga excited na sumamba kay Lord o dumako sa pagsamba. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa kalakasan. Ang Diyos ay mabuti. Maraming salamat po. Basahin ako dito sa awit 119 verse 16, yung panalangin ni David. Sabi nito, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot.
Purihin ang Diyos, kung tutuusin, ang kasalanan din ni David ay sobra-sobra rin. Kaya hindi naman nawalan ng pag-asa siya na pinatawad din siya ng Diyos. Sa akin naman, sa opinyon ko lang, nung nagpatotoo yung kapatid ko na naisali nga siya sa hindi magandang usapan, sabi ko, wala din, kahit naman sino, sabi ko, kahit naman sinong tao, hindi makabibigyan ng solusyon sa iyo, kundi pero lumapit ka lang sa Diyos at bibigyan ka ng ano niya. Pero kung tustusin, ano naman siya, yung nababasa naman sa Bible. Kasi binibigyan ko siya ng Bible noon. Nagpasalamat ako na wala talaga tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos. Kaya ito naman, kukwento ko lang siya rito na pagkakaroon nila ng hidwaan siya na pati si Timothy, sabi ko na, mag-pray ka lang palagi kay Lord. Huwag kang mawala ng pag-asa sa pagpipray mo dahil pagpasensyahan mo lang yung kuya mo dahil malapit na mga anak niya, ikaw buntis din magtutumans na magpasensyahan lang kayo. Kasi sino ba mga lalapit sa inyo, makatulong sa inyo, kundi ibang tao, kundi kayo rin magkakapatid. Ang sabi ko lang ah, thank you Lord, maraming salamat. Hindi, hindi mga anak na po yung manugang. Ito si Hana, magtutumans na buntis ngayon. Kaya hindi sila nagkasundo. Kaya sinabi ko sa kanila kahapon nung isang araw na nakalimutan na ba ninyo ang salita ng Diyos? Sa prayer lang ninyo makukuha yan, pati si Raisa, tatlo sila. Kasi si Raisa talagang inobliga ko talaga na magsamba eh. May katuwiran lang siya na busy talaga sa lahat ng bagay. Sabi ko, huwag mo tingnan yung busy. Importante, may 2 oras ka para sa kanya. Nagbabasa ka ba ng Bible? Sabi ko, opo. Bakit hindi mo magawa yung natin, obligasyon sa kanya? Ako, marami na akong ginagawa dito sa bahay. Akong kapalit na namamando dito sa lahat ng gawain. Pero sa panalangin, nawawala yung ko. Nagpipray lang ako, pero binibigyan niya akong kalakasan para sa kanya. Napakahirap sa ganon mga bagay pag hindi mo kasama ang banal na espiritu. Kasi siya nagbibigay sa atin ng kalakasan, siya nag-guide sa atin sa lahat ng bagay. Kaya ang payo ko sa kanila na magbatian sila uli dahil magdalawang buwan na itong alitan nila ngayon. Hindi ko rin alam, basta isa lang sinasabi ko, lumapit lang kayo, wag mong ilalayo ang panalangin, pag-pray kayo, oras-oras, mapapanan mo hindi, sabi ko sa kanila. Manalangin kayo palagi para hindi kayo matukso ng mga panunokso sa sanlibutan nito. Kaya po rin ng Diyos, maraming salamat na sana itong mga sinasabi ko sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga bayaw, pamangkin, sa mga manugang ko, na sana may kanila maga, si Hilary, asawa niya, na sabi ko, wala ba sa isip niyo ang magsimba? Sabi ko sa kanila, sabi sa akin, Tito, ano pa? Hindi pa raw panahon. Sabi ko, ngayon na nga, hindi bukas. Ngayon panahon na ito, hindi bukas. Kaya agapan ninyo ngayon na matuto kayo sa salita ng Diyos. Kaya po rin ang Diyos, pagpalain nawa, buhusan mo na sila ng banal na espiritu na maunawaan nilang lahat ng ito. Kaya salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pray, pray, pray lang pa rin ang katugunan. Ngayon ay ating kapatid si kapatid na Marjorie. Ni Magandang umaga po sa ating lahat po. Mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Gusto ko lang pong i-share yung blessings po ni Lord sa akin for this whole week po. And sobrang thankful po ako kay Lord kasi answered prayer na naman po talaga financially. Sobra kasi sa amin po kasi si Buboy po kasi yung
nagbibigay talaga ng budget kila mama sa bahay. Tapos ako po kasi sa bayad ng upa ng bahay namin. Pero last week po kasi si Buboy nagbakasyon po ng summer kasama si Papa. Kaya medyo nagkaroon po kami ng problem talaga financially. Itong nagdaang week na to kasi iniisip ko namin, wala si Buboy, walang pasok, walang magpapadala kila mama. Pero ah glory to God po talaga kasi talagang pag nangailangan kami, pag pinagpipray ko lang po talaga, every morning po talaga nagiging devotion ko na po. Every morning, pagising, nag-worship ako kay Lord, prayer po. 30 minutes po, siguro almost 1 hour ko din pong ginagawa yun every morning. And yun nga po, pinag-pray ko talaga kay Lord yung pagpo-provide niya sa amin financially para sa pang-araw-araw nila mama na panggastos. Kasi nga po, ang salary ko is 15.30. Kaya nung nakaraan, sabi ni mama sa akin, nak, paano yan, walang pasok si Buboy kasi nagbakasyon ng summer. Sabi ko kay mama, sabi ko, wag ka mag-alala ma. Sabi ko, pinagpipray ko naman palagi. Sabi ko, God will provide. Sabi ko, kaya nung nakaraan po, nakasahod ako sa Sky namin, nakapagpadala ko kay mama, kahit pa paano may pinang-budget po sila. Then, ayun nga po kasi maraming request sa akin yung mga anak ko. Kahapon sumahod po ako and sa Globe naman po sumahod ako kahapon kaya nabigay ko rin yung mga hinihingi nila mama sa akin. Kaya sobrang pasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi man niya binibigay or sinasagot agad yung mga prayer ko pero in God's perfect timing nga po, ibibigay niya, isasagutin niya yung prayer natin. Basta pagkatiwala lang natin sa Kanya kung ano man yung mga plano natin sa buhay. At sobrang thankful po ako kasi sinimulan niya po yung araw na to, ng buwan na to sa akin ng blessings po agad. Sobrang pasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat niya po sa akin, sa pamilya ko, kila Papa po, sa mga kapatid ko na nasa Tugigaraw ngayon. Sobrang thankful po kasi hindi niya po talaga kami pinababayaan sa araw-araw. At ayun po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi may mga answered prayer din po ako sa company po na pinapasukan ko and hindi niya rin po pinababayaan yung mga kasamahan ko rin dito araw-araw sa field. Lagi rin po kasing laman ng prayer ko yun and gusto ko lang din pong ipagpasalamat sa Diyos yung kagalingan po ni Papa kasi simula po nung nagkasakit siya noon, talagang nag-maintenance na po siya hanggang ngayon. Thank you kay Lord kasi hinahayaan niya pa rin pong makasama namin si Papa ng matag. Sa Diyos lang po yung kapurihan at pasasalamat. Praise the Lord. Hallelujah. Yung kita natin na pag tayo ay patuloy na mag-seek kay Lord, no? Patuloy tayong tumawag at umasa, sumandal, pasalamat. Kita natin yung unti-unting pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Praise the Lord. At isa yan sa ating mga prayer request, si Marjorie ay isang proof. At sabi ko nga sa inyo, lahat ng inaanak ko ay pinagpipray ko sa Panginoon. At nakita naman natin, wala imposible sa Diyos. No? Meron pa ako mga inaanak na hindi ko nakikita. Yun, iniisip ko yun, yung mga inaanak ko na yun. Paanong madala sa paanan ng ating Diyos na buhay. Wala naman tayong desire, kundi ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen ba? Kaya talaga yan. Binabanggit ko yan, mga isa-isang mga kailangan ng prayer. Isa din na pagpapasalamat ko nga pala na meron tayong nagkaroon ng compassion project yung DNR at napasama naman ako, Lord. Lord, thank God na yun ay para sa mga senior citizen. At ang daming binigay ng mga vitamins, sa gamot, sa mga matatanda, tuwan-tuwa sila na merong caring para sa mga senior citizen. At alam niyo po ba na project ito ng DOH.
naalala ko nung nagkasakit si Hana. Yan yung time na in-inspire o in-instruct sa akin ni Lord na kailangan ipag-pray yung ating lahat ng health facilities, yung ating mga way back before pa ng COVID, di ba? Sabi ko, pag-pray natin lahat ng ating hospitals, public public doctors and nurses, yan. Sabi ko, yan lagi ilaman natin sa ano. At kahit na anong facility o sabihin natin government offices ay pag-pray natin. Mas lalo na yung mga nagiging head dyan, no? Yung mga, ayan, kasi pagka laman niya ng ating mga dalangin, makikita natin. Natuwa nga ako kasi sabi niya, nung si Vergere, kung kilala niya si Doc Vergere, siya yung spokesperson nung panahon ng COVID, si ASEC. Siya ay isang ASEC ba o Undersecretary ng DOH. At yung pala, nagkaroon na pala sila ng project na magkaroon ng hospital para sa matatanda. Ang problema, iisa pa lang. At ang ginawa nila, inilapit nila ito sa mga tao sa magitan ng lahat ng national government. At yung DNR ay pang 14th na inano nila, nagministeryo sila doon o proyekto, naglingkod, nagsilbi. Kaya natuwa naman ako na God is really answering our prayers. Minsan, hindi na natin naisip yan, di ba? Paano ang gagawin ng Lord. Pero minsan nga, sasabihin ko, Lord, ano ba yung pagpe-pray ko dito specific? Basta tinataas ko na lang siya sa inyo. Tinataas ko na lang to sa inyo. Kita nyo naman yung mga kailagayan, kailangan, yung mga ganun. Anyway, ganun talaga. Basta pagka upo natin sa ating higaan, umupo tayo, mag-worship na tayo, and the Holy Spirit will prompt us what to pray for, how to pray, kasi magtuturo sa atin. Yan ang kainaman na mayroong banal na espiritu ang mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Oh, Bena, yung nga pala mga may sakit ngayon, congratulations. At makikita nyo yung pagkilos at kagalingan ni Lord. Amen. Meron siyang paraan eh. May, may paraan siya eh. Kung paano niya tayo pagalingin, paano niya tayo palakasin. May paraan siya. God is good. Okay, so, meron pa ba? Praise the Lord. Tinatry hard ni Marjorie, no? Kasi meron siyang, ano, parang call center din kasi siya. At morning ang kanyang trabaho. Praise the Lord. At tinatry hard niya na mag-involve sa worship. Then nakita niya na yung goodness ng Lord. Praise the Lord. Kung makita niyo, a few years back si Marjorie. Ayoko masyadong i-detail. Anyway, talagang God is good, no? Seeing her right now, God is good. Kaya, kailangan talaga mayroong sa isang family na ma-touch ni Lord para madala niya yung family niya sa Panginoon. Ano niya. Praise the Lord. Okay, so, meron pa ba? So, pag-pray din natin, yung mamaya, yung ating kapatid na si Jen, kasi may sakit daw ang puso niya. At yung mga Messi po na tubo ngayon, congratulations naman. At yung mga merong pox ba yun, ang tawag doon? Monkeypox, no? At sabi nga nila, may banta din ng COVID sa ibang bansa, pero Lord's grace, wala pa tayo dito. God's grace, wala pa. Amen. Glory, glory, glory to God. Okay, meron pa ba? So, tingnan nga natin. Meron pa ba nakaano dyan? Chat? Wala na? Ayan, okay. So, ang ating pagtuloy lang na pag-aaral ay sa gawa. Kasi, lagi, Si Tita Boy po. ha? Meron pa? Okay. Opo. Sige, okay, go. Hello, malinaw po ba? Malinaw. Yan, Maliwanag. salamat. Yes, audible.
Welcome. Good morning po sa lahat. Gusto ko rin magpasalamat dahil may trangkaso po ako ngayon. Hindi ko sure ko ikaapat na araw na mga yun dahil kaya kasabay nung news nung bagong COVID variant na lumabas. So, syempre, mag-iisip ka na lang, yun ba yung nakuha ko? Pero may vaccine naman tayong lahat at mas higit pa sa vaccine yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya salamat at hindi masyadong mahirap at masakit. May mga trangkaso na sobrang hirap at masakit, 'di ba? At this time, matagal pero hindi gano'n kahirap tsaka kasakit. Ubo, sipon, sakit na ulo, sakit ng mga buto. At nung isang araw sa aking ba-browse ay narinig ko yung kanta na 'to na sabi ko naririnig ko na 'to pero hindi ko talaga napagtutuunan ng pansin na sabi ko, "Napakaganda ng lyrics, parang bagay na bagay sa, ah, Panginoon, kung sino man ang nagmamahal sa Panginoon." Ang mga love song alam naman natin 'di ba para sa mga mag-asawa, magjowa, pero ang romantic love o pag-aasawa ay isa sa mga regalo ng Panginoon at sinisignify nito yung ang church at ang Panginoon na bilang siya ang groom at tayo ang bride na darating ang araw na tayo ay ikakasal sa kanya pagdating ng panahon, sa wakas ng panahon, sa pagdadating ng bagong mundo na ang lahat ay maganda na walang kalungkutan. So, isa to sa mga kanta ng pag-ibig na bagay sa atin sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya ipopost ko yung lyrics, pwede nyo basahin at sabayan doon sa chat para mas ma-appreciate nyo yung ganda ng message. Favorite ko yan. The Love I Found in You. Jim Brickman. Fab ko yan, Boogie. You're the air I need to breathe, the river of life inside of me. You are the half that made me whole. You are the anchor of my soul. You are strong when I am weak. You are the words when I can't speak. You never fail to see me through. That's the love It's the love I found. I found in you. Di narinig yung tone niya eh. You are my shelter from the storm. You are the road that leads me home. Baby, with you here face to face. Oh, I know I found my place. You are strong when I am weak. You are the words when I can't speak. You never fail to see me through. That's a love I found in you. Once in every life, you found what was right. And once in every life, you find the one that's right. When you say forever, it's true. That's the love I found in you. You are strong when I I am never failed to able to see see me me through. through. That's the That's the love love I I found found in in you. you. That's the love, I found love I found in you. in you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Salamat sa awit na yan. No? Paborito ko din yan. Ayan na isa sa mga paborito kong awit na hindi sumikat. Kanta yan at komposisyon ni Jim Brickman. No? Jim Brickman. Hindi masyado sumikat yan. Pero dahil nung marinig ko yan, sabi ko, ang ganda ng kanta nito. No? Kaya memorize ko yung chorus. Yung chorus talaga memorize. Yung, you are words when I can speak. Ano? You are the... Ano? You are strong when I am weak. You are the words when I can speak. Biro mo. Pag walang... Tapos, pag hindi mo kaya, wala kang masabi, wala ka ano. Yung pag-ibig ng Diyos, yun ang talagang mag-sustain sa atin. Praise the Lord. Salamat sa awit na yan, kapatid. So, nandun tayo sa gawa. So, alam natin, no? Sa Joel pa, sa prophecy pa, pangako ng Panginoon sa huling panahon, ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu. Siguro, mas mabuti kung punta tayo doon. Hosea, Joel. So, alam niyo na yung mga 12 prophets, minor prophets dapat, ha? Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Micah. Na, baka nalimutan niyo na naman, pero pwede niyo naman i-ano ulit, balikan para i-memorize. So, sa 12 prophets, so, sisimula yan sa Hosea, tapos susunod si Joel, tapos uh, Obadiah, Jonah, Micah. So, itong Joel na to, nandito yung unang-unang sinabi niya. Actually, hindi naman basta prophecy, masasabi natin kundi ito'y pangako ng Panginoon. Kaya yung pagdating ng banal na Espiritu sa Pentecostes, yun ay katuparan. Joel 2 verse 28. At ang Pentecostes po, o yung Pentecost Day, it is the 50th day pagkatapos ng Passover o yung Paskwa. Diyan sa kapistahan nila. Tapos, ito katulad ng pinapag-aralan natin, ang nangyayari sa buhay ng Israel at ang ginawa ng Diyos sa buhay nila at noon ay larawan ng mga katotohanan ngayon. So, yung pag-alay ng ang una, no, yung pag-alay ng dugo ng mga hayop para mapatawad yung kasalanan, yun naman yung ultimate dun sa Old Testament ng Passover kung tawagin. Dahil lahat ng panganay ay para sa Diyos, di ba? Yun ang patakaran. So, yung paparusahan niya ang Ehipto, lahat ng panganay na lalaki ay kukunin niya, papatayin niya, kukunin niya. So, para naman masave yung yung sa Israel, yung panganay ng Israel ay kailangan pumatay ng hayop, yung merong requirement na klase ng hayop, yung tupa na walang kapintasan, na baka wala pang 1 year old dati yon. Tapos yung kinatay na yon ay ilalagay sa hamba para hindi papasok sa loob ng bahay nyo yung mga ngatay or yung spirit na death. So, yun yung tinatawag na naging Passover. No? Hindi sila pinuntahan, kundi nilampasan. Yun ang ibig sabihin, basically, ng Passover. So, yung paglampas na yun yung pagliligtas niya sa lahat ng panganay ng nasa Israel. Dumating na yung pinakakahulugan ng lahat ng iyon. Ano yung pinakakahulugan ng lahat ng iyon? Yung pag-alay naman ng pinakabanal na tao para sa yung dugo nun at sa mga mananampalataya ay mapapahid yon, no? Maipapahid yon spiritually sa puso naman ng mga tao upang hindi siya papatayin pagdating ng araw, hindi siya parurusahan o magkaroon ng walang hanggang kamatayan o kaparusahan sa taong yon, sa kaluluwa ng taong yon. May pahid ng dugo ni Kristo. So, yun yung nangyayari o yun yung nangyari na sineselebrate naman ng mga Kristiyano, no? Na kahawig ng Passover ng Israel. At kahawig ng sacrifice ng mga animals. So, that is the real thing.
yung Passover ni Jesus, yung pag-alay ng dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo at ang bawat sumampalataya ang tumingin sa kanya sa krus na yon o sa ginawa niya na yon o manampalataya sa kanya, no, ay napahiran ng dugo ni Kristo. Kaya tayo yung kamatayan, which is the judgment para sa mga ng makasalanan. Di ba sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, yun yung nangyari. That is the Passover. Yan yung, ibig sabihin, hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo huhusgahan ng kamatayan, kundi nilipat na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. And that is Jesus. At pagkatapos ng Pasko na yon, sa sa pista ng Israel, after 50 years, 50 days, meron silang everyday na Day of Omer. Yung Day of Omer na yon, yun yung sukatan ng kanilang harvest. At yun ay inaala yon everyday. Everyday. At sa 50th day, yun yung tinatawag nilang Feast of Weeks. Yun yung Great Day of Harvest. Yan. So, yung 50th na yon. At yun naman ay tumapat sa pagbaba ng banal na espiritu na pinangako simula Joel. Siguro hindi ko pa na-research kung merong before Joel, meron ng pangako ang banal na espiritu na yan. Pero siguro, ang tawag dito, it is implied. Nung sinabi niya ng pagliligtas niya doon sa lahi ng babae na yan sa magitan ng pag-apak niya sa ulunan na tumibo sa kaluluwa ng mga tao o ng unang tao ay sabi niya ay maliligtas. Yun naman ay pagdating ng banal na espiritu. Kasi basically, kahit niligtas tayo ng Diyos, kung hindi tayo nanampalataya at pinanahanan ng banal na espiritu, hindi tayo ligtas. No? Kailangan po tayo manampalataya upang sa ganon ay ang banal na espiritu na pinangako ng Diyos ay mapapa sa iyo o mananahan sa iyo. Papasok sa iyo, sa katawan mo, kasi ikaw na ngayon templo ng Diyos. So, kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. So, siya yung Emmanuel. Diba? Ang pangalan ni Jesus, Emmanuel, God with us. Pero ang talagang God with us ay ang Holy Spirit. Siya yung God with us. The another Emmanuel, actually. So, dito sa Joel 2, sabi dito sa 28, and it shall come to pass after that, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also on my men servants and on my maid servants. Yan. So, kahit sa aking mga alipin, lalaki man o babae. Ay, praise the Lord. Hindi lang sa mga lalaki. Siguro tingnan natin yung Tagalog. Yan. Di ba sabi dito, magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitay ng inyong mga kabataang lalaki sa panahon yun. Ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa aking mga alipin, lalaki man o babae. Galing magtagalog Sabi dito, men servants and all my maid servants. Sabi doon, I will pour my spirit in those days. So sabi niya, maging sa mga alipin, lalaki man o babae. No, sa panahon na iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu. Magpapakita ako ng mga kababalaghan. Yan, nandyan yung signs and wonders. No?
sa langit at sa lupa, dugo, apoy, makapal na usok. So, ito na yon yung, ano na to, yung last of the last days to, yung magpapakita ko ng kababalaghan sa, yung sa langit at sa lupa, dugo, apoy, makapal na usok, ang araw. So, ito yung last of the last days. So, yung iba naniniwala na tayo ay nasa last days, di ba? Pero nasa first portion of first, sabihin natin, days ng last days. So, yung tinatawag na last days. Kasi pagkatapos ng church age, rapture. Hindi na church age. Kasi wala na yung church eh. Di ba? Dinagit na eh. Ang sunod sa rapture ay tribulation na yun. Matinding kapighatian. Kaya yan, makikita nila mag-iiba-iba kung ano-ano makikita ng mga kung ano kababalaghan. So, sabi pala sa pag-aaral ng Biblia, mayroong tinatawag na double reference, no? Minsan ito sinasabi niya at at ibang panahon, ito naman ang sinasabi niya. Yan. So, minsan nalilito tayo, ano ba talaga yung alin at alin doon, no? Kasi minsan ang sinasabi niya, yung portion, yung first portion ng last days, I mean, in the last days. At minsan naman, bigla niya sasabihin, yung portion, last portion ng last days. Yan. So, pagkatapos ng rapture, ay tribulation. Pagkatapos ng tribulation, millennium. Bababa na yung ni-rapture. At pagkatapos, maghahari si Jesus face to face. Hindi naka-zoom. Face to face. Yan. In physical. So, yung ibang church, ibang Christian church, hindi naniniwala dyan. Iba-iba yung mga views, no? Pero tayo, naniwala tayo dyan. Kasi very clear talaga. Pag binasan mo yung mga references sa mga last days, yan nakikita talaga dyan. Yan, babalik si Kristo. Pero sabi nila, babalik yun talagang last portion ng last days. So anyway, nasa church age na tayo. At dumating, pinanganak yung church age nung dumating ang banal na espiritu. Ang ano dito, hindi natin alam yung ano dito eh, yung span of time. No? Pero pag sinabing last day, di ba Sabado yun? Seventh day yun. At ang first day ay linggo. Yun yung Resurrection Sunday. Kaya kung tayo nasa last days, yun na yun, papasok na tayo sa pinaka-rest day. Papasok na tayo sa rest day. Kailan yung rest day na yun? Yun yung millennium. Hindi na tayo kailangan mag-ministeryo. Hindi na tayo kailangan mangaral sa kalye. Hindi na tayo kailangan mapagod pa sa mga pagmiministry. Rest day na yun eh. Amen po ba? Kaya sabi ko, hindi ako man makapunta sa mga abroad. Pagka nasa millennium na, tsaka ako mamamasyal. Kasi libre na doon. Walang visa, walang eroplano. Kasi nasa glorified body ka na eh. Punta lang ako doon sa England. Gusto ko lang makita rin Ferris wheel. Di ba? Pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Yung Ferris wheel na yun, ang bagal yun. Tingin mo lang mabagal. Kasi napakalaki. Di ba? At saka talaga medyo mabagal. Para makita pagdating mo doon sa Tok-Tok, halos yung kalupaan ng England na yun, makikita mo yun. Yan. So, doon na lang ako. Kasi, pag, kung hindi makaloobin ng Panginoon na tayo makapasyal sa ibang bansa, mapapasyalan pa rin natin yan. Kasi hindi naman yan masisira eh. Nandiyan pa yan eh. Sisirain na yan pag mayroon ng bago. So, hindi pa yan mabasakin. After millennium, at after ibulit lahat ng kalaban ng Diyos sa impyerno, sasama rin yan. Isasama yung lumang mundo sa impyerno. Pati yung lumang langit, kasama yan sa impyerno. Lahat yun. So, magkaroon na ng bagong langit at lupa. So, anyway, may kakapasyal pa din tayo sa millennium, ano? Praise the Lord. So, pagdating ni Jesus, tingnan natin sa John, di ba? Nandun tayo sa John. Pagdating ni Jesus, sabi niya,
kailangan makabalik ako sa Ama kasi kailangan maibigay namin sa inyo yung banal na Espiritu. Bakit po? Kasi pag hindi po tayo na born again, hindi tayo makakarating sa langit. Di ba sabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see. Hindi ko rin alam kung pagkakasulat dito sa ano sa ang tawag dito, New King James Version nata to eh. New King James Version. Sabi niya sa John 3:3, sabi dito, Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see. O yan, hindi niya makikita. Sabi nila, makikita lang pala hindi makakapasok eh. Gano'n naman, hindi mo makikita hanggang di ka nakapasok. Sabi dito sa sige, sa Tagalog. Anyway, kasi kung kita mo yung mga ibang mga aral at katuruan, di ba? So, sabi dito, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak ka muli, ang isang tao, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pwedeng sabihin natin to, sabi dito, he cannot see the kingdom of God. Ang ibig sabihin, hindi siya papasok sa millennium. Pwede rin, di ba? Kasi he cannot see the kingdom of God. Kung patay na siya, siyempre, hindi siya kasamang i-rapture. Kasi sa rapture, kasama yung mga namatay kay Kristo at ang mga buhay kay Kristo, di ba? So, hindi niya makikita yung kingdom of God. Kasi, ang kingdom of God ay merong two reference. Kingdom of God, yung talagang actual na kingdom of God, o yung kingdom of God na yung paghahari ni Jesus sa, sa mundo na to. Kasi nung dumating siya, sabi niya, behold, the kingdom of God. Yan. So, nakita natin ang paghahari ng Diyos kay Kristo. So, meron two references na naman dyan. Alam mo, natututo tayo sa, sa mga teacher na pastor. So, yun ang napapag-aralan natin, napagwawari-wari natin yung mga bagay-bagay na ibang bagay na hindi natin mawari-wari. No? So, makita natin dito, no? At sinabi niya, di ba? Pagkatapos sinabi niya dun sa, sa verse, um, yan. Sabi dito sa verse na, yung yung huling portion ng verse 8 ng chapter 3 ng John, sabi niya, ganun din ang bawat ipanganak ayon sa Espiritu. So, yung born again ay kapanganakan sa Espiritu. You are living, you are a spiritual being. Hindi ka pa man din patay, spiritual being ka na. Bakit? You are a living soul. Kapag napasayo ang banal na espiritu, you became a living soul. Kapag wala kang banal na espiritu, you are a dead soul. Although living body, pero yung soul, dead. So spiritually, dead. Spiritually dead. Wala yung spirito ng Diyos kasi sa kanya eh. At hindi niya rin maunawaan kahit anong basa niya sa Bible. Totoo, no? Dami nag-confess sa akin yan. Kahit anong basa niya sa Bible, di niya maintindihan. Kasi sabi ni Paul, because the Word of God are spiritually appraised. So, kung wala ang banal na espiritu, hindi maintindihan. Kaya yung mga taong natural, kung tawagin sa kanila ay taong natural, wala silang banal na espiritu sa katawan. No? Hindi nila maintindihan ang mga bagay na tungkol o patungkol sa espiritu. Yun yung sinabi din ni Pablo sa Corinto. Diba? Sabi dito, but the natural man, chapter 2, verse 14, but the natural man does not receive things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Kung ating pauunawain, doon tayo sa unang Korinto, chapter 2, verse, yan. So, simulan natin sa
sa 12. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Sino ang gustong tumanggap ng espiritu ng sanlibutan? Kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Yan, upang maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga pinananahanan. Yan, tinitirahan ng espiritu. So kahit anong pangangaral, hanggat hindi manampalataya at siya'y kakasihan ng banal na espiritu, di niya mauunawaan. Nauna yung pananampalataya. Kasi may katok yan eh. Alam mo yung katok, yung conviction ng Holy Spirit. Pagka ikay kinatok ng banal na espiritu at ikaw ay na-break o kaya ibig sabihin na nabagdag ka, no? Ikaw ay na-convict. Talaga mananampalataya ka, tatanggapin mo, iiyak ka at magsosorry ka sa mga kasalanan mo at pag tinanggap mo, sasayo ang banal na espiritu at mauunawaan mo na unti-unti. Although hindi lahat kagad, ha? Gusto mo kagad lahat? Gusto mo kagad lahat? Hindi, unti-unti mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos. Sabi dito, 14, sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Ayan. So, kailangan maborn again ka sa magitan ng banal na Espiritu. Pangalawa, so pinangako ng Panginoon na born again sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi sabi dito, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Diba? Yan yung sa John 3:3. Ang pinanganak sa laman ay laman. So, pinanganak ka na sa laman, di ba? Kailangan mo naman ipanganak sa Espiritu. So, pagkatapos nun, sabi niya, maghintay kayo. Aalis ako, hintayin nyo ang kapangyarihan mula sa kalangitan. Kasi naniwala ko, minsan naisip ko, although hindi ako theologian, no? Di ba hiningahan na sila ng Espiritu ni Kristo? Naalala nyo yung natutulog pa lang si Adan, hiningahan siya ng Diyos sa ilong niya? Kaya naging buhay na kaluluwa siya. And he became a living soul, sabi niya. Nung magkasala, living dead. Living dead siya. Namatay. Nahiwalay sa Diyos. So, pero kaya sabi niya, maghihintay kayo doon. Kaya sabi niya noon, nakatunga nga pa to, punta na tayo sa Acts. Ito yung connection ng Acts. Kung bakit nakatunga nga na sabi, ba't kayo nakatunga nga? Ganyan. Uwi na kayo at hintayin nyo ang pagbaba ng banal na Espiritu. So, doon pagdating sa chapter 2, yan, nandyan na yung pagbaba ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So dito, nasasabi natin na iba talaga. Although may pagkakataon dito sa Acts, magkasabay yung pagka-born again niya sa empowerment niya. Pangalawang, ito paano, bago tayo doon sa empowerment. Pangalawang benepisyo, pag ikaw may banal na espiritu, merong tutulong sa'yo, merong enablement, merong guide and enablement, merong, in a way, hindi ko siya tatawaging empowerment eh. Parang abilidad or kahit pa paano, paraan. Meron kang abilidad, meron kang skill na makapamuhay bilang Kristiyano. Kasi kung hindi ka ma-enable ng Lord, mamamatay. Mamamatay. No. Kaya kailangan din yung feeding, spiritual feeding. Papadidihin kayo ng salita ng Diyos. Kapag hindi kayo
pinadede ng salita ng Diyos, parang namatay din yung pagkapanganakan nyo. Parang namatay. Although, hindi ko alam paano nangyayari. Kung ganyan ngayon nangyayari, kasi sa mga taong pag hindi mo finalo up at tinuruan unti-unti, hindi niya maintindihan kung ano yung nangyari sa kanya. Di ba? Parang namatay. Although, hindi ko masabing mamatay. O kailangan niya ulit maborn again ba? Dahil hindi ko alam ano yun, i-dissect. So, sabi nila, yung mga ibang tao daw na ayaw tumanggap kay Jesus, kasi iniisip nila, hindi nila kakayaning mamuhay bilang Kristiyano. Hindi ko kayang umalis sa bisyo. Ganyan. Hindi ko kaya. Pero sabi ko, alam mo, hindi mo talaga kakayanin hanggat di mo tinanggap si Kristo. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, magkaroon ka na ng katulong at katuwang para makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pagka wala, nag-iisa ka. Pagka nandyan siya, may kasama at katuwang ka. Di ba? So, katuwang. So, bibigyan ka niya ng abilidad o enablement. Magkaroon ka ng abilidad o kalakasan na magawa yung kalooban ng Diyos. Kasi kung wala siya, sa'yo, hindi ka talaga magagawa. Kaya sabi nga nila, magsisi siya sa kasalanan, matrigger lang ng konti, babalik, di ba? Magagawa. Although, minsan, pag Kristiyano na tayo, minsan na nasusubok din talaga tayo, pero mas madali tayong mag-repent. Kasi nandyan ang Holy Spirit. No? Madali tayong mas pablan ng katok ulit. Kasi nandyan na siya sa loob. So, merong enablement. Ito yung pangatlo. So, ano yun? Una, indwelling of the Holy Spirit wherein you have been born in the Spirit. You were born in the Spirit of God. No? Yun yung indwelling of the Holy Spirit. At ang pangalawa ay yung enablement. Enablement. Ito, palagay ko, ito din yung nararamdaman natin, nararanasan natin, yung sa sinasabing infilling of the Holy Spirit, yung udyok ng banal na Espiritu. Tayo'y merong promptings, meron tayong tulak, merong push, merong paalala, may buyo. Ano, okay lang kung ang Holy Spirit nagbubuyo sa'yo, kung yung demonyo nagdubuyo sa'yo. Diba? So, nandun yung fruit of the Holy Spirit, yung bunga ng banal na Espiritu. Yan yung bunga. Magagamit yan sa buhay, pamumuhay bilang Kristiyano. No? Ay, mahalin mo yon. Kasi yun lang ang tamang gawin. Patawarin mo yun at mahalin. Sabi ng mga isa, sobrang ginawa sa'yo yun. Hindi mo dapat mahalin at patawarin. Matindi ang kasalanan sa inyo. Kasumpa-sumpa at sagad hanggang langit. At lagpas sa kabila ng mundo. Hindi ko mapapatawad yun. I cannot do that. Of course, you cannot do that. But if you say, yes, Lord, I want to do that, God will enable you. Yun yung tinatawag na enablement. Kaya makakapamuhay ka bilang Kristiyano. Kaya makakanta mo yun at magagabayan ka. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Gentleness and self-control. Nagulat siya. Nalimutan ko na nagkaroon ng gap Pinag-aralan ko yan, paano kantahin. Hirap kaya ibigkasin niya ng dire-diretso. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang susi pala dyan, yung dila lang ang gumagalaw, yung bibig, hindi gumagalaw, para mabilis. Yung pala yung susi ng mga rapper. Pero yung mga rapper, gumagalaw yung mga bibig. Yung mga rapper, di ba? Grabe yung bilis ng Yun ang talent. Anyway, sumunod, ito na yon yung empowerment. Yan yung empowerment. Sabi sa Acts 1:8, ano sabi? You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you,
And you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Sa Tagalog po, balik sa Acts 1:8. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yun namang empowerment ay kakayahan hindi lang sa pamumuhay, kundi sa pagbiministeryo. Sa pagbiministeryo. Sa paglilingkod. At number 1 is yung pagpapatotoo ng epektibo. Kasi pag wala yung banal na espiritu, ng kapangyarihan ng banal na espiritu, hindi effective. Hindi tatalab dun sa kausap mo kahit anong gawin mo. Pero pag yung empowerment of the Holy Spirit comes upon thee, you shall have power to be my witnesses. Actually, kahit hindi tumalab, pero magagawa mo. Mag-fierce ito. Magagawa mo kasi pinakamahirap yung mag-share ng gospel, mag-witness. At magagawa mo yung command ng Lord. Ano yung command ng Lord? Yung commission ng Lord. From Matthew 28. Ano yung sabi? Sa Tagalog tayo. Matthew. Gawa. Diyan. Matthew 28. Oh, ano sabi dito? Yun yung kailangan, no? Sabi dito sa 18, then Jesus came and spoke to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and Holy Spirit, teaching them to observe all the things that I've commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Una, yung power ng Lord na yun, authority. Bibigay sa'yo. Meron kang authority. May power. Sa Tagalog, may kapangyarihan ka. May lisensya ka na gawin yung mga bagay na yon. At di lang yon, may kasama ka, di ba? And lo, I will be with you even to the end of the age. At sabi nga sa Mark, tingnan natin yung sabi dito sa 16:15, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature, and he who believes and is baptized will be saved. So, ibig sabihin, pag ikaw nangaral, pero kahit ikaw mayroong kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi lahat ay mananampalataya. Kaya sabi na, and he who believes, pero ang mga mananampalataya, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Yun na yun. Susumpain, paparusahan ng kamatayan ang hindi mananampalataya. And these signs will follow. At ito pa, sa mga nanampalataya, may susunod sa inyo. Ano yung susunod? And these signs will follow to those who believe. In my name, they will cast out demons. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick and they will recover. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ministry, kailangan ng empowerment of the Holy Spirit. Pagdating sa Luke, natin sa Luke, sa chapter 24, verse 44. Sabi dito, mali. Wala dito yung Great Commission. Pero sabi sa 44, then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Then he said to them that
Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached. Ayan, yun yung Great Commission. And that repentance and the remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you. But first, tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Yun siguro gusto kong basahin sa Tagalog. Yung Lucas na yun. Kita natin dito yung connection nun sa ano, Luke 24:44. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama ko pa kayo. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Yun yung buong tanak. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. So, saan ba kayo mangangaral? Sa Jerusalem lang ba? Sa bahay niyo lang ba? Dapat sa kapitbahay din. Sabi dito, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Sino yung pinangako? Yung banal na Espiritu. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. So, yun yung empowerment. You receive the presence of the Holy Spirit, and then you, as you grow, you are enabled to live the Christian life. And then, as you grow maturer, you are empowered to serve the Lord. You are empowered to be used by God, unless you do not want to be used by God. Ang number one po, para maggamit at magkaroon ka ng kapangyarihan ng Diyos, una, magpalago ka muna sa Panginoon. Yun yung sabi ko eh. Yun, kahit merong evangelism, follow-up, discipleship, tapos training, and then sending na yun. Hindi yung pwedeng So, yun yung stages, no? Born again, babyhood, kabataan, young professional, young adult, young professional, no? Pagkatapos, hindi na yung practice mo, practice na eh, di ba? Di ba pag graduate ka, may OJT? Pagkatapos ng OJT, kapag maganda yung course mo, merong board. Kapag may board, yun na yun. Makakapag-practice ka na. Kung engineer, engineer. Kung doktor, doktor. Pag law, bar ang tawag. Pwede ka nang mag-attorney. Yan. Ganon yun. So, dito, binigay yung Holy Spirit na born again ka. Tapos, habang ikaw ay natututo, tinuturuan, nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka, nagpa-practice, at lahat na matutunan mo, pinapractice mo sa buhay. No? Later on, kailangan mong ma-empowered. Hindi ka lang ma-enabled, kailangan mong ma-empowered. So you seek, number one po, you seek and wait for the empowerment of the Holy Spirit. Ask by faith. And sabi niya, anything you ask in my name, it shall be given. Sabi niya, kung binibigay ng mabuting ama o masamang ama ang
ang bagay na hiningi na anak, sabi ba, yung bang masamang ama, pag humingi ng tinapay yung anak, bibigyan, sawa, ahas, scorpion. How much more ako sa mga hihingi ng banal na espiritu. Hinihingi yung banal na espiritu. Hindi yung indwelling, hindi yung enablement, kundi yung empowering. Kaya nga sabi niya, wait until you are endowed or endued with power from on high. Praise the Lord. More of that. Wala pa tayo. Pero dahil ang ating topic ay Jesus through the Bible. Kaya nga sabi ko dito sa Acts, He is the resurrected Christ. He is active Christ. Doon na sa active na sa mga apostles. Sa mga disciples. Siya yung reactivated. Siya yung resurrected. Rejuvenated na Christ. At yan ay sa person, yung empowerment ay yung person na ng Holy Spirit. Anyway, alam niyo po, itong week na to, o kung di ako nagkamali, sunod na linggo, itong linggo o sa sunod na linggo, ang Pentecost Sunday. No? Kaya, encourage ko kayo na isik nyo, Lord, gusto kong maranasan yung, yung Pentecost experience. No? Maganda kasi experience din yun. At hindi naman kayo bibiguin. Kasi ako noon, mula nung ako'y maborn again, lagi ko sinasabi yun, Lord, gusto ko maranasan yung Pentecost experience. Yung baptism with speaking in tongues. Hanggang sa naranasan ko naman. Kasi hindi naman niya ako binigo. Pero matagal. Mm. And I encourage you. No? Pwede namang maranasan. Kung ayaw nyo, hanggang doon na lang kayo sa enablement, hindi na empowerment. Anyway, kasi ang result ng empowerment, Bira, as you preach, di ba nakita mo, nag-preach si Peter nung ma-empower, ilan ang na-born again? 3,000. Nung sumunod na preach, 5,000. Nung sumunod na, multitude, di na binilang. Madami. Yun ang mas maganda, di ba? Siguro ako. Kasi hindi lang naman yung one-time experience eh. Kailangan ngayon, maranasan mo. Kunyari, talaga magpipreach ka. Kailangan maranasan mo yung time na yan bago ka humarap sa tao. Praise the Lord. Pero hindi ibig sabihin, hindi naniniwala. Meron pa rin hindi naniniwala. Actually nga, sa ministry ni Great Evangelist Billy Graham, yung kanyang anak na ngayon, ano pangalan ng anak niya ngayon? Yun ang nagpipreach, no? Ngayon, hundreds na lang ang naboborn again. Hindi katulad nung thousands, yung panahon ng kaanuhan, 1980s. Oh, so kailangan talaga isik ulit. Isik ulit yung Pentecost experience. Para yung fire hindi na mamatay. Kasi yung apoy, namamatay yan eh. Pero dapat i-revive yan. Yan, kailangan. Ang kailangan natin is seek. Seek and pray hard for that. And that is the empowerment of the Holy Spirit. Ako, guilty din ako niyan kasi busy. Alam mo, yun ang number one. Kasi busy. So, makapag-pray ka 30 minutes, 1 hour, okay na yun. Pwede na yan, okay na yan, di ba? So, ganun talaga. Kailangan din natin. May mga awakening. So, praise the Lord. Tayo manalangin. Hallelujah. Lord, nakita namin yung significance ng Holy Spirit sa buhay namin. And we really need that. We really need that. Kaya panalayan ko na mag-seek ang bawat isa sa empowerment ng Holy Spirit sa buhay niya. And anyway, because before that, panalain ko din na mag-seek sila sa growth. And that is the enablement. Yung life in the Spirit. Matutunan nila yung mga principles, Christian principles, matutunan nila yung mga basic principles of Christianity, matutunan nila yung mga, isik nila muna yon, Panginoon. Yung mga truths ninyo sa Bible and basic teaching sa Christian life.
alam ko, bago dumating yung empowerment kasi or else, wala pa siyang laman. Kahit na i-empower mo siya, kung wala siyang laman na, na salita mo, mga karunungan, kaalaman, ay ano pa din, bihira mo pa rin siyang magagamit. Hindi pa rin ganon ka powerful ang paggamit nyo. Kasi ang banal na spirito ay work is working hand in hand with your word. Yeah, salamat po. At ang bawat isa ay meron talagang preparation. And that is, una, magpag-aaral sa salita ng Diyos. At pangalawa, pagpapasakop at pagmumuhay ayon sa salita mo. At pagkatapos na, O Diyos, ay pwede niya nang isik yung empowerment. And that is serving you, Lord. Unless na ayaw niyang mag-serve sa inyo. Yeah, thank you, Father. Hallelujah for the awakening. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Punta po tayo sa communion proper. Ihanda po ninyo ang inyong tinapay at inumin. At habang papatugtugin po natin yung spirit. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit of your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care For others, like Jesus cares for me. Let your rain fall. Let your rain be. Praise the Lord. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we have. Lord, we yearn to see your glory. Oh, Stay the hearts of men. Revive the passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me.
Let your rain your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your fall upon me. Natatapos na. Let your rain fall upon me. Yes, Lord. Let your Hallelujah. Hallelujah. Tayo tumayo. let your Hallelujah. 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 Yes, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kunin natin ang tinapay. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo nung gabing siya ay pinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo manalangin. Basbasan niyo ang tinapay nito, Panginoon. Ito magpapaalala sa amin, magpapalakas sa amin. Diyos, at mag-encourage sa amin, O God, na kami ay bahagi ninyo, O Kristo. At ang nagbahagi sa amin na yan, ang nagdulot ng pagdugtong namin sa inyong katawan, O Lord, ay ang banal na Espiritu. Kaya salamat po. Kami, Panginoon, bilang bahagi na inyong katawan, O Diyos, ay lalakad. Lalakad na kasama ka. Lalakad na kasama ang aming tagapagligtas at ang banal na Espiritu sa buhay na ito. Purihin, sambahin ang pangalan mo. Amen. Ating kainin. Ating hawakan ng kopa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo manalangin naman. Ang dugo niyan, O Diyos, ang nagselyo ng aming tipanan sa inyo. Kung saan, Panginoon, nawa ay hindi namin sirain sa buhay na ito, ay patuloy niyo kami, Panginoon, gabayan, palalahanan, akapin, at sabihan na kami ay inyong katipan. Salamat po. Purihin ka at nilinis mo ang bawat isa sa magitan ng banal na dugo ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating inamin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa salita ng Diyos. Tayo ay manalangin para sa pagbibigay, paghandog
Aming Diyos na makapangyarihan, salamat sa oras na ito. Kami dudulog sa iyong harapan at tanggapin mo ang aming papuri, paghandog pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat. Ito ang mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Thank you. O nga pala, merong card akong bibigay sa mga yung ating pledge para sa ating ating OMG o One Mission Giving, no? Andon yung pledge. Ito yung dalawang card, pipirmahan nyo. Isa yung sa akin at saka isa yung sa inyo para paalala sa inyo yun. Yung sa akin, paalala naman sa akin para ipaalala sa inyo. So, ang minimum po ay 50 per person. 50 pesos per person. So, sa isang buwan po, kung bibigay kayo ng 50, hatiin yung 50. Mahirap hatiin yung 50, no? Kinsenas katapusan, 25. Pero kung linggo-linggo, bibigay kayo ng 20, meron kayong 80. So, mas-shoot up nyo yung 50. So, mabigay kayo more than. Di ba? Ako po, binibigay ko ay 100 lang naman. Kada buwan. So, yun po. So, makakita tayo ng 10 dyan na commitment. Praise the Lord. Hallelujah. Pero sa mga bata na walang trabaho, pwede na yung 5 pesos hanggang 10 pesos. Kung ano yung kaya. Di ba? Pag masaya. 5 pesos, 10 pesos, okay lang yun. Pero yung mga may kakayanan, ay 20 pesos dapat para 80. Tsaka mas mabilis kasi ibigay yung 20. Pero kung 100, o di isang bigaya, 100 monthly. Amen po ba? Praise the Lord. At nandiyan po, nakapost yung ating kung saan kayo magpapadala na giving. No? Yung 6176 ang dulo, yun po yung talagang pang-offering sa church. Yun sa GCash ko. At yung sa Union Bank, basta i-note nyo sa akin para makukuha ko doon para mailagay natin sa fund ng church. Ayun yun. Na? At alam niyo naman, medyo malaki ang gastos natin ngayon. Okay? So, good. Tayo manalangin, tayo dito tumayo para sa pastoral na panalangin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At sabi ko nga sa inyo, iba po yung OMG, iba po yung tithes and offerings. Ano po? Oo. So, dalawang bagay po yun. Tithes and offerings. Kung hindi kayo makapag-tithes, mag-offering. Dalawa yon. Tapos yung pangalawa ay OMG. Magkahiwalay po yun. Yung tithes and offerings sa church, yung OMG para sa mission natin. Local and international. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, tayo manalangin. Ama, iniiwanan namin sa inyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga sakit, ang aming mga pangailangan, ang aming Panginoong kabigatan, ang aming lahat ng aming mga bumabagabag sa amin, O Diyos. Iniiwanan namin sa paanan, sa trono ng biyaya nyo. Salamat sa biyaya nyo. Salamat sa habag ninyo. Salamat sa katugunan nyo, Panginoon. Sa lahat ng aming dalangin, Father, thou art there, always ready to help us, always ready to answer us, always ready to to extend the helping hand, to extend the mighty hand, to extend the strong hand, O Lord, to help us all. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat din sa patuloy yung pagkilos sa aming bansa at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, misalo na sa Department of Health at misalo na din sa Department of Education para sa mga kabataan na nag-aaral upang di sila maligaw ng landasin. Hallelujah. At sa iba pa mga ahensya na kailangan ng aming bansa, Panginoon, ng mga kababayan namin. At ganoon din, pinagnanalangin namin, Ama, ang mga nanay, na sila ang ilaw, nawa Panginoon, patuloy sila magsilbi, patuloy sila, i-enable mo sila na maging ilaw ng tahanan, ilaw, Panginoon, sa kanilang mga anak. Upang sa ganon, hindi sila madala sa kagulumihanan
at magkaroon sila ng mental health issue, magkaroon sila ng emotional issue, magkaroon sila ng kung ano-anong issue. Panalangin namin mga tatay, Lord, sa teaching, maging katuwang ng nanay, sa pagtuturo, pagdidisiplina, at pagpapakita ng pagmamahal at paggabayo, Lord, pagtuturo sa mga kabataan. Thank you, Father. At sa lahat ng mga naliligaw ng landasin, panalangin namin, O Diyos, na nawa mahanap mo sila, ma-lead mo sila, Lord, sa tamang landasin muli. Thank you, Father. At siya, madami, meron kaming katunayan ngayon at yan ay aming pinupuri sa inyo, O Diyos. At ganoon din sa lahat ng may sakit, katulad ng sinabi nyo, sa bawat sugat nyo, Lord, nandoon ang kagalingan. Kaya, Lord, we expect healing right now sa lahat po ng naapektuhan ng may sakit ngayon physically. Thank you, Father. At sa lahat ng may kaarawan, Lord, panalangin namin ng dagdag na buhay nila, O Diyos, ay hindi lang dagdag na buhay, kundi buhay na masagana buhay, na para sa inyo, O Diyos, buhay na merong kabuluhan para sa inyong kaharian. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa panibagong buwan, pagkaloob niyo sa amin, kalahati na ng taon na and you are so good, you are so powerful, you are God, worthy of praise. Salamat sa lahat. Purihin, samba ng pangalan mo, Diyos. Hallelujah. At salamat po kung ano man po ang mga kailangan pa ng aming mga kapatid, O Diyos, abutin mo nga po ang bawat isa. Thank you for everything. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At para sa basbas ng Diyos, taas natin ang kamay. O manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, umibig sa amin ng tapat. Diyos na hindi nagbabago sa pagtingin niyo sa amin, na nagbigay ng kanyang anak upang kami ay mabalik sa kanyang piling. Hallelujah. At sa banal na Espiritu ng patuloy na umaakay sa amin sa paglakad na ito patungon sa landas ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Hallelujah. At pinagpala niyo kami. Binasbasan niyo ng kapangyarihan at yung presensya, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang tanghali po. Documentation. Kita po ang mukha. Muna. Stop ang ano. Stop ang. Stop ang. Recording. Okay. Ito na yung ating ano dyan. Okay. Yung ating ano dyan. Okay. Oy, 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 wala pang naka-display. Oh, game na. Game na. Tita Lab, nakatalikod yung camera. Nasaan kayo? Ayan. Hindi nakatalikod yung camera. Makukulit yung mga bata dito. Hindi nakatalikod yung camera. Makukulit lang yung mga tao dito, yung matatanda. Bata matanda. Tingnan mo. Okay na. Yun. Oh, yung mga tao dito, yung mga mukha na dito. Nakarecord. Ayusin mo yung camera, Angela. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Wala. 7, 8, 9. 1, 2, 3, go. Okay na? Okay, ready? Men. Smile, ready? 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Ready? 1, 2, 3. Hindi kita yung mga nasa likod.
Si Kuya No, yan. Ready? 1, 2, 3, smile. Last na, Waki. 1, 2, 3, Waki. Okay na po. Thank you, everyone. Lord bless. Thank you po. Biyaya ng Espiritu. Every tribe will see